I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga babayan. Ito nagkaroon po kanina ng press con si Ombudsman Remulla tungkol po dito sa arrest warrant na tungkol kay Senator Bato. Pag-arrest warrant kay Senator Bato galing sa ICC. Ito po yung sinabi ni Ombudsman Remulla. Napanood ko po yung press con niya kanina, kanya lang naghahang. So ito na lang po i-update ko para sa inyo. Ito po ang sinabi niya. Ayan po sabi po ng PTV4, ayan I have a copy pero hindi siya official copy. Basta alam ko meron. You see? Today is November 11 mga kababayan, 2025. So ibig sabihin ang kumakalat sa social media hindi fake. Di ba? Kasi galing naman talaga sa kanya 'yun eh. You see mga bes, siyempre mataas na official ng ng pamahalaan at saka sa abogado. Alam nga naman nagsisinungaling siya. So ito, sabi dito kapapasok na balita nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may kopya siya ng warrant of arrest ng International Criminal Court, which is ang ICC, laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. What? Anya, nauna raw siyang makakuha nitong kumpara sa Department of Justice, which is ang DOJ. So, ibig sabihin, si Ombudsman ang unang nakakuha. Kaya pala, sinabi doon sa press ko ng DOJ, So far, sabi nila ngayon, kaya pala yung sinabi po doon sa press con ng DOJ na wala pa silang yung red notice or warrant of arrest galing sa ICC. So, ibig sabihin, si Ombudsman Remulla lang ang nakakaalam. Di ba? Ngayon, ano po ang kapalagay nyo dito mga bes? So, ibig sabihin, hintayin po natin, mga kababayan, anytime from now, pwedeng huhulihin si Bato. Para sa akin naman, sana hindi na nila binobroadcast. Sinurprise na lang sana, baka magtatago yan si Bato eh. Pero sabi ni Attorney Conte, ang pamahalaan na raw ang may obligasyon para isurrender si Bato. Di ba? Sabi ni Attorney Conte yun. Pero ako, mga kababayan, kung ako si Bato, mag-surrender na lang ako. Hindi na lang yung yung ibig sabihin, madaming sitsi-burichi pa ang gagawin niya, magtatago or whatsoever. Di ba? Kung ako sa kanya, mag-surrender na lang ako para for sure na matiwasay ang kanyang pagsuko. Di ba? Ayan mga beswa. Nako. Ito, basahin ko ulit dito sa isa para klaro. Ito naman, sabi po ng ayan, bilyonaryo naman yan. Sabi po ng bilyonaryo, mga kababayan, update. Ombudsman Jesus Crispin Remulla reveals he has a copy of what appears to be the ICC warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa. But I clarifies it is not an official copy. You see, it is not official copy. Bakit kaya? Ito, diretso natin. Kung tatanungin nyo ako, kung mayroon warrant, meron nasa telepono ko. What? I have a copy pero hindi pa yan official copy. Basta ang alam ko, meron nasa telepono ko. Yung warrant pero hindi official copy, dadaan yan sa proper channel para ma-implement, sabi ni Ombudsman Remulla. Ay, ganun ba? Hala, so ibig sabihin, nasa telepono niya. Oh my goodness. Ala, mga bes. So ibig sabihin, anytime. So ano ba ang proseso dito? Ito ba ay dadaan sa Philippines Court? Bago ito, kung baga isuko si Bato sa international, sa ICC? Wala akong knowledge guys, wala akong idea, wala akong alam tungkol dito, pero ito po yung sinasabi ni Ombudsman Remulla, mga beso. Dapat hindi na nila binobroadcast para surprise ang pagkahuli. So,
abangan po natin ang susunod na kabanata, mga kababayan, dito. Magugulat na lang tayo na isusuko na talaga siya ng pamahalaan. So, kung yung sinabi ni Atty. Conte na ang pamahalaan or pamahalaan ang may karapatan or may obligasyon na isuko si Bato sa International Court, maaring, 'di ba, pwedeng pigilin ni Pangulong Marcos Jr. Wala. So, ibig sabihin, nasa mga kamay ni PBBM pala ang kaligtasan ni Bato. Correct me if I'm wrong, guys, ha? Ano po ang kapalagayan nyo dito? Sabi dito, sabi po ni ni General Torre, mga kababayan, kasi maraming mag-expect na si General Torre uli ang manghuhuli. Hala kayo. Sabi dito, guys, sabi ni General Torre, sinabing mas maraming pulis at personnel ang kailangan para mahuli si Senator Bato de la Rosa. O, ayun. 'Di ba? What if, mga kababayan, si ex-PNP Chief General Torre maghuli na naman? Pwede, 'di ba? If siya po ang atasan na naman, 'di ba? Natural kung siya po ang still ay PNP chief sa ngayon, sigurado pangungunahan niya po 'yan. Pero hindi natin alam kung sino po ang manghuhuli kay Bato. Either si OIC, Chief PNP Nartates, for sure, Sabi po dito, mga kababayan, ng isang lawyer. Basahin po natin, Sabi niya dito, ayan, sabi po ng Inquirer.net. University of the Philippines, which is ang UP, legal analyst said the Supreme Court rules an extradition proceeding would not apply to implement to the impending turnover of Senator Bato de la Rosa to the International Criminal Court, sabi, which is ang ICC, saying that his case is not an extradition but a possible surrender or transfer of custody. Hala kayo, mga bes. Kaya nga, sabi nga di Atty. Conte, bago natin basahin yun, ang pamahalaan ang may obligasyon para isurrender si Bato. Hala kayo. Ano po ang kapalagayan nyo? Ayan po, sabi po ni sabi ng isang lawyer, De La Rosa ICC case has own challenges. Sabi ng lawyer, agay, hala ka Bato. So sabi po dito, mga kababayan, sinabi po dito ng Abante News Online, maaring dakpin si Senator Ronald Bato de la Rosa kung ipag-utos ng International Court, which is ang ICC, ang pag-aresto sa kanya ayon sa isang opisyal ng Department of Justice. Kasi kanina, 'di ba, mayroong press con ang DOJ. Ayan, sinabi po nila 'yan, mga kababayan. Hala kayo. DOJ prosecutors Bato de la Rosa walang immunity kung maglabas ng warrant arrest order ang ICC. Nako. Wala kayo. So, ibig sabihin, mga kababayan, anytime from now, pwede na po siyang hulihin. Ayan na nga ang hinahintay natin, mga bes, Eto na, mga kababayan. Agay. Maghanda tayo, mga bes. Abangan natin ito. Ito po yung sinabi ni Atty. Conte. At ito pa, yung sinabi ni Senator Lacson, guys. Hindi pa namin siya naka-decide kung magtago kung magtatago Kung mag-decide siyang magtago, di turuan ko siya kung paano magtago. Joke lang. Sabi po ni Senator Lacson. Kung natatandaan niyo, mga kababayan, nagtago din ito di ba? Si Senator Lacson nung panahon pa nung time na yon. Well, kaya hindi po siya mahuli-huli nung panahon na yon. Kasi paano mo naman huhulihin kung walang order galing sa pinuno ng bansa, na nga hulihin siya sa ibang bansa kung ito po ay kakampi mo mismo, di ba? Hindi talaga.
Pero kung ang isang pinuno, tulad ni Pangulong Marcos Jr., pag inutos niya na dakpin, through Interpol, matik po yan. Kasi sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, hindi po uso ang pabor-pabor. Totoo po yan. Kahit sino ka pa, kaibigan ka pa niya. Pag nagkasala, matik, arestado ka. So, ito po yung sinabi ni Atty. Conte. Nasabi ko na po sa inyo, pero ulitin natin. Obligasyon ng Administrasyong Marcos na ipatupad ang anumang warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa at isuko ito sa International Criminal Court, which is ang ICC. Ayon kay ICC Assistant to Counsel, Atty. Cristina Conte. Ayan mahaba to kaya short lang natin. Yan. Sabi po ng Abante. Pag-aresto, pagsuko kay Bato sa ICC, obligasyon ng gobyerno. The Marcos administration to enforce his arrest and surrender to the ICC as a part of our continuing obligation to the court. Also, following the recent decision on the jurisdiction challenge of the Rodrigo Duterte in his case. Ayan malinaw guys So, ibig sabihin, nasa pakamay ni Pangulong Marcos Jr. ang kaligtasan ni Bato. Correct me if I'm wrong, mga kababayan Kaya, mga nganib si Bato dito, mga bes. Lagot. Ayan malinaw, diba? Ito yung pagka-intindi ko Pag-aresto, pagsuko sa ICC, obligasyon ng gobyerno. So, ibig sabihin, si Pangulong Marcos, only the President can, can order to arrest Bato de la Rosa. Allah, mga bes. If the President, order na not to arrest Bato de la Rosa, siyempre, mangyayari po yun, di ba? Correct me if I'm wrong guys, kung tama ako. Alam mo naman tayo, hindi naman tayo abogado, pero minsan, isasabi na natin kung ano po yung nasa isip natin, nagtatanong tayo tama ba ako? Hindi. Kung mali, di pasensya na, hindi tayo abogado, pero binabasa po natin kung ano nakalagay. Kasi sabi obligasyon ng gobyerno. Naku, talaga. Agay. Kaya mga kababayan, anytime from now, abangan po natin yan. Malinaw doon sa sinabi ni Ombudsman Remulla na sa telepono niya. So, ibig sabihin, via email, nakatanggap siya from the ICC, International Court. Ala kayo. Ala mga bes. Paano yan? Bato? Surprise ka yan ngayon. Ayan na nga sinasabi natin Sabi ko nga, hindi naman basta-basta magsalitain si Ombudsman Remulla kung walang katotohanan. So, ibig sabihin, hindi pa nga official kasi nga nasa cellphone niya. Di ba? Naku po, delikado kayo dyan. Pero sabi po dito sa isang nag-comment, mga kabayan, basahin ko Dito sa nagko-comment, siguro abogado din ito, Marami nagko-comment dito. Alam nyo, mga DDS to, wala naman sila ang alam kung ano-ano pinagsasabi. I agree that RA 9851 authorized Philippines authorities to surrender Bato de la Rosa to ICC, assuming that he committed the crime under the jurisdiction of ICC. Yes. Because that time, member po tayo ng ICC. 2017 pa. Nag-file sila ng kaso laban dito sa dating Pangulo at kay sa co-perpetrators niya. Ayan. Mauna si Bato. Sino kayang susunod? Of course, sabi dito, the first thing to do is to arrest him. The Rules of Criminal Procedure, Rule 113, allow arrest with or without warrant of a person to answer for a crime. In arrest with warrant, a judge in a court of law in the Philippines issues a warrant of arrest, but an officer can arrest a person without a warrant. If he or she caught in the act of committing an offense. Obviously, Bato cannot be arrested without warrant because he committed the crime years ago. Yes, tama. Di ba? Thus, the officer must be secure a warrant of arrest from
said judge to place Bato in his custody. Law Rule, ayan, 113 of the Rules of Court, meaning that the recent Supreme Court resolution on extradition to proceeding prevails. So bagay tama naman, 'di ba? Pag naaktuhan ka na committed ng isang crime, halimbawa, nakita mo, nakita ng isang pulis na kumbaga binaril niya yung isang tao on the spot, kailangan arestuhin mo kaagad without a warrant. O, 'di ba? Kasi akto na pumatay siya ng tao. Kaya hulihin without warrant at ikulong. Kasi kitang-kita Pero dahil ito kasi years ago nga naman, so kailangan talaga ng arrest warrant, 'di ba? Laban sa kanya dahil sabi nga ni Secretary Remulla nasa kanyang telepono. So, ibig sabihin anytime from now, pwede na siyang arestuhin, mga beswa. Hala kayo. Correct me if I'm wrong, guys, alam niyo naman tayo, wala tayo, hindi naman tayo abogado. Ito, binasa ko lang sa inyo to inform you guys na ito ang balita ngayon. Sabi ko nga, wala tayo knowledge dito, hindi naman tayo abogado, but, siyempre, i-update ko sa inyo kung ano po yung balita tungkol dito. O, 'di ba? Para may updates kayo. O, maybe some of you are lawyers, then he can he can comment, then explain. No, 'di ba mga beswa? Ganun lang naman So, ito pa mga beswa. O, 'di ba tama ang yung sinabi ko? Ano bang sinabi dito? O, ayan Sabi po ng Philippine Star, arrest warrant now classified. An amendments to the ICC's regulation of the court took effect on November 10, prohibiting the public announcement of arrest warrants or summon to appear. Sabi dito, mga bes, ayan ICC, arrest warrant must remain secret. Yuhu! Kaya nga, di ba, dapat hindi na nila sa publiko yan. Dapat surprise para magulat siya. 'Di ba? Kasi kung i-announce mo 'yan, maaring there's a possible na magtago siya. Yun 'di ba? Ito concern lang naman ako. Ika nga, yun ang aking pananaw. So, yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? So, abangan po natin itong balita na ito anytime from now. For sure, baka arestuhin na siya. Sabi nga ni Ombudsman Remulla, nasa telepono niya. So, we will wait what will happen and result. Diba mga beswa? Kayo, ano po ang komento nyo dito? See you again on my next upload video. There's more. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong upload. Follow me guys. Bye 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 and babush. God bless Philippines.